pag-usapan na po agad natin etong nakita po nating issue at mga balita noong mga nakaraang araw pa na kung saan mga kababayan, eto magtataka kayo kung bakit pinupunteriya ngayon etong TVJ mga kababayan at saka po itong si Tito Sen dito po sa issue ng politika. Dahil kung titingnan po natin mga kababayan, etong ilalabas daw di umano nitong si Daryl Yap na pelikula patungkol po dito kay Pepsi Paloma. Kung tutusin mga kababayan, matagal na po itong tapos. Bakit? Dahil yung isang kaibigan na malapit mga kababayan kay Pepsi Paloma ay nagsalita na po patungkol dyan. Kung nakikilala ninyo yung si Coca Nicolas, talagang binigyan ng kaliwanagan po yan nung minsan siyang na-interview nitong si Sir Julius Babaw. At nung panahon pa mga kababayan ng issue ng Itbulaga with TVJ, napapag-usapan na rin po yan at malimit po yung ibinabataw mga kababayan sa Tito Vic and Joey. So ngayon, expected na natin yan bilang dating nagpo-vlog mga kababayan doon sa Itbulaga, expected na natin na gagamitin po yan sa politika. Lalo na mga kababayan at si Tito Sen, yung pangalan ni Tito Sen ay lumalabas sa survey. At lalo na rin mga kababayan, hindi nyo ba napapansin buhat nung nagkaroon ng mga interview etong si Tito Sen patungkol dun sa impeachment na itanong sa kanya, yung patungkol sa impeachment nitong si Sara Duterte, di ba ang malimit isagot ni Tito Sen talagang kukulangin sa oras, pero pagdating ng July mga kababayan, pwedeng pag-usapan yung impeachment mga kababayan nitong si Sara. At dito makikita nyo rin mga kababayan na yung gagawa ng pelikula ng Pepsi Paloma malapit na malapit kay Senator Amy Marcos. Which is etong si Daryl Yap. So ngayon, mga kababayan, basahin po muna natin etong mga ipinopost mga kababayan nitong si Daryl Yap. Yan. Kung makikita nyo mga kababayan, sabi dito ni Daryl Yap, ito daw, may dokumento ng buhay. Ito daw, may dokumento, buhay na testigo at magpapatotoo, hindi dapat masaktan ang hindi rapist ni Pepsi Paloma or ni Pepsi mga kababayan. Tapos, sunod-sunod yung mga pag-atake dito ni Daryl Yap mga kababayan doon sa issue nitong si Pepsi Paloma. Na alam naman natin mga kababayan, ito po ay isang urban legend na kung saan kapag binanggit mo yung Pepsi Paloma, ibabato yan automatic sa Tito Vic and Joey. Kasi nga mga kababayan, yan po yung maling istorya at urban legend na ipinakalat noong mga panahong yon. So ngayon, kung titingnan pa natin, ito pa yung mga pag-atake nila mga kababayan. Ito daw, ang aking kababayan na si Pepsi Paloma, Olonga Peña, artista biktima. Sa darating na 2025, bago sumapit ang ika-40 anibersaryo ng kanyang kontrobersyal na pagpapatiwakal, kilalanin natin ang anino, ang multo, ang aligasgas ng kanyang pagkatao. Yan po mga kababayan, yung sinasabi dito ni Daryl Yap. Ito pa, meron pa. The Rapist of Pepsi Paloma, February 2025. Ibig sabihin mga kababayan, bago mag-eleksyon, ipapalabas po nila yung pelikula patungkol po dito kay Pepsi Paloma. So ngayon, kung titingnan po natin mga kababayan, kung tutuusin, matagal na po yung tapos, yung isyong yan. Dahil nga, nabigyan na yan ng kaliwanagan mga kababayan, panahon pa na napakainit ng issue nung agawa ng trademark ng Itbulaga sa pagitan ng Tito Vic and Joey at saka ng Tape Incorporated mga kababayan. Malimit ng iba to yan sa Tito Vic and Joey. Ibinabato yan ng paulit-ulit sa Tito Vic and Joey mga kababayan ng mga kritiko. Yung mga kritiko at sumusuporta dito po sa Tape Incorporated. Yung mga bumabati ko sa Tito Vic and Joey. Malimit na po yung iba to. At hindi nga po kapanipaniwala na talagang gagamitin din yan sa politika. Ang tanong lang kasi ngayon mga kababayan, eto ba ay alam? Eto ba ay alam ni Senator Amy Marcos? Yung ginagawa ng kanyang direktor. At kung eto naman mga kababayan ay for the views, yung gagawing pelikula ni Daryl Yap, bakit sa dami-dami mga kababayan nang pwede niyang gawing pelikula, bakit yung kay Pepsi pa? Diba mga kababayan, bakit yung isang issue pa na matagal nang tapos na kung saan mga kababayan, ang nakakapagtaka rin, yung isang tao na hihilahin nila dyan, yung tao na lumalabas sa survey mga kababayan at pilit pinapabagsak at ginagawa ng kwento. So ngayon, eto para sa kaliwanagan ulit ng lahat, uulitin ulit natin mga kababayan, etong interview ni Sir Julius Babaw mga kababayan, 11 months ago,
dito po kay Coca Nicolas. Matalik na kaibigan at kasama nitong si Pepsi Paloma. Ito po ay patungkol dun sa issue na nalilink ang Tito Vic and Joey dun sa pagkawala or pagkamatay nitong si Pepsi Paloma, mga kababayan. Ano po, so ito, i-play na po natin. Kotse, nakabili ka? Ay, hindi po. Hindi. Ito ay kinikredit natin to kay Sir Julius Babaw, ha. Kanya po yan, hindi po yan natin gagawan lamang po natin ng reaction video para lang mabigyan ng kaliwanagan. Di ba sinasabi nila, meron daw buhay na patunay, etong si Daryl Yap, mga kababayan, meron daw buhay na patunay, mga dokumento, ngayon tayo may buhay na patunay din na nagbibigay ng testimonya na napanood ng milyon-milyong tao etong testimonya na binibitawan nitong si Coca Nicolas. Ano po, so ito, i-play na po natin. Hindi ko talaga pinangarap kasi yun eh. Pero dati po may nagbibigay. Hindi ko talaga ang kotse. Mga time na yon, yung medyo mahina-hina na yung hanap buhay, hindi po alam ng nanay ko, nagsusubi ako. Yung may mga tip po ako na, minsan yung mga customer, minsan yung mga nasa show, may nagbibigay sa akin. Nung panahon na yan, sabi ni Kuya Conrado, sabi nga, scripted lang daw yung panayam na yan. Yun yung sabi nila, scripted daw. Pero ang ano kasi dito, mga kababayan, hindi kasi pwedeng sabing scripted yan dahil kasama yan ni Pepsi Paloma. At malapit po yan, mga kababayan, kay Pepsi Paloma at lahat ng problema, naaalaman niya kasi nga siya yung kasama ni Pepsi Paloma, mga kababayan, lalo na sa isang bahay. 'Di ba? Nung panahon, mga kababayan, na sila ay nasa industriya pa. So ngayon, ito, i-play na po natin pa. yan, nung medyo tumamlay na yung showbiz, pumasok ka na sa mga club. Opo. Nung nagtatrabaho ka na sa club, tinatago mo na yung Opo. yung kita mo doon. Opo, nagbibigay pa rin ako sa nanay ko, pero hindi niya alam na nagtatabi ako. Kaya yun, nung ay kailangan na naming ng bahay kahit papaano man lang. Yung hindi alam ng nanay ko na may naisubi ako. Bago tayo pumunta dun sa kwento ng buhay mo sa club, isa sa mga controversial na nangyari nung panahon na yun, nung kayo mga soft drinks beauty, ay yung na-involve yung TVJ, diba, kay Pepsi Paloma. Anong alam mo dun sa kwento na yun? Kasi nga po, nung araw, nagkasama kami ni Pepsi sa isang bahay. Si Tito Ray po yung kumuha ng bahay na yon. Tapos nag-share kami ni Pepsi sa isang bahay. Ito, maliwanag ha. Nagkasama sila sa isang bahay, nag-share sila sa isang bahay dahil binigyan sila ng bahay, pinunan sila ng bahay nitong si Dr. Ray de la Cruz. Mga kababayan, dating manager po nila. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Then, nung syempre, lagi kami magkasamang dalawa, kahit saan. Basta para magkapatid na po kami, pero matanda po sa akin yung 2 taon na. Mukhang bata lang Opo, mukhang baby. Then, nung nabanggit ko sa kanya yon na Pechay kasi tawag ko sa kanya kay Pepsi. Pechay, sabi ko, totoo ba yung sa inyo ni Tito Vic and Joey? Alin? Yung... Hindi alam mo naman si Tito Ray. Sabi, yung manager po namin si Ray de la Cruz. Parang hindi ka naman na dyan kay Tito. Sabi niya, lahat gagawin yan para lang sumikat tayo. Kaya yun po talaga, ako mismo, ako ang magpo-proof niya na hindi totoo po yun. Ayan diba? Tapos sasabihin ng iba, scripted daw tong interview to. Siya nga, mga kababayan, talagang pinagdiinan niya na siya mismo kaya niyang i-prove na hindi daw po totoo yun. Kumbaga, mga kababayan, yung issue kay Pepsi Paloma with TVJ, mga kababayan, actually hindi naman kasama dyan si Tito Sen Ang napapabalita dyan noong matagal na panahon na, mga kababayan, yung Richie De Horse ata yun. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Ngayon, mga kababayan, maliwanag yung sinasabi dyan na gagawin ang lahat nung si Dr. Ray de la Cruz. Ito, sumalangit nawa yung kanyang kaluluwa kasi matagal na siyang namayapa. Pero mga kababayan, kailangan natin pag-usapan to Kasi nga ginagamit ito ngayong issue, ginagamit nila yung taong namayapa na para manira ng tao. Para sirain yung tao, mga kababayan, lalo na yung tao na yon. Yung isang tao na binabanggit nila or yung isang tao na nalilink dito, tumatakbo sa politika at wala namang sinasagasaan na ibang tao. Alam niyo, mga kababayan, sa totoo lang, uminit lang naman kasi itong sinasabi nila
na ilalabas nilang pelikula buhat nung nai-interview etong si Tito Sen. Patungkol mga kababayan at naiitanong sa kanya yung about do sa impeachment nitong si Sara. Kung titingnan nyo, di ba may mga interview etong si Tito Sen na kung saan sinasabi niya, naghul talaga sa oras kung kung pag-uusapan yung impeachment nitong si Sara ngayong taon. Kaya kung babalik mga kababayan by July, pwede na ulit pag-usapan kung ito ay gustong pag-usapan mga kababayan. So ngayon, alam naman natin mga kababayan, ilang impeachment na rin yung issue, yung pinagdaanan nitong si Tito Sen. At kapag matibay talagang ebidensya mga kababayan at nakita talaga nila na yung isang politiko ay nakagawa ng pagkakamali, may impeach ka talaga. Ano po, so ngayon, kung titingnan din natin mga kababayan, balik tayo dito sa issue, maliwanag na pinagdiinan niya dito na ginamit lang ang Tito Vic and Joey para ano? Para makakuha ng kasikatan, para magkaroon ng kontrobersiya, para magkaroon ng matinding issue at mapag-usapan yung about kay Pepsi Paloma. At yung di umano, nanggahasa daw dito kay Pepsi Paloma. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Yung, Hindi alam mo naman si Tito Ray, sabi, yung manager po namin si Ray de la Cruz. Parang hindi ka naman na ano dyan kay Tito. Sabi niya, lahat gagawin yan para lang sumikat tayo. Sabi. Kaya yung po talaga, ako mismo, ako ang magpo-proof niya na hindi totoo po yun. Siya mismo nagsabi kasi sa akin. Saka sa dami mga kababayan ng nakikita ko dito dalawang bagay. Yung issue ni Pepsi Paloma mga kababayan gagamitin dahil malapit na ang eleksyon para masira itong si Tito Sen, mga kababayan, para makaladkad yung pangalan nitong si Tito Sen sa matinding kontrobersiya. Ngayon naman mga kababayan, yung pangalawa dito, gagamitin ni Daryl Yap yung kasikatan ng Tito Vic and Joey para para panoorin yung kanyang pelikula at makahatak ng maraming manunood. Dahil alam naman natin, pag sinabing Tito Vic and Joey, marami pong sumusuporta dyan. Lalo na mga kababayan, yung mga sumusuporta sa talagang legit na Itbulaga. Maraming sumusuporta dyan mga kababayan. Dahil saksi naman po tayo nung panahon na ipinaglalaban nila yung trademark ng Itbulaga at sobrang dami ng mga kababayan Pilipino po natin ang talagang sumusuporta sa Tito Vic and Joey. So ngayon mga kababayan, kaya nga nakakapagtaka buhat nung nagkaroon ng mga interview itong si Tito Sen at naiitanong yung about sa impeachment, saka naman lumabas etong kanilang sinasabi na pelikula na ipapalabas nila by 2025 mga kababayan. February pa yan February 2025. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Na hindi totoo. Tinanong mo ba siya kung bakit pumayag siya na magpagamit doon sa kwentong yun? Hindi na po. Basta natanong ko lang sa kanya yun. Kasi paborito ko rin po Tito Vic and Joey. Malaking balita yun di ba nung time na yun? Tanong ko sa kanya. May narinig ka ba kay Dr. Ray na sinabi tungkol doon sa pangyayaring yun? Wala naman po. Hindi siya nagano? Hindi kami pwede magtanong sa kanya. Basta kayong dalawa lang ni Pepsi nag-usap. May nabanggit pa bang iba si Pepsi sa'yo tungkol doon? Bukod sa sinabi niyang gawa-gawa lang ito ni Tito Ray? Wala na po, basta yun lang pagtanong ko sa kanya, sabi niya, alam mo naman yung si Tito Ray. Oo. Meron daw bang hinihinging pera noong time na yun sa Tito Vic and Joey? Hindi ko na sir. Hindi. Hindi niya nabanggit. Hindi ko nabanggit. Wala siya nabanggit. Oo. Kailan kayo huli nakausap ni Pepsi? Kailan ba siya namatay? 85. Ilang taon siya na namatay siya? Bata pa, no? Bata pa po, 20 plus lang. Lagi niyang sinasabi sa akin noon, yun nga, parang gusto na niyang mamahinga. Sabi ko, bakit naman? Sabi, pagod na ako. Kasi nung minsan, umuwi kami sa Olongapo, sa bahay niya, sa nanay niya. Bumili pa kami ng lechon sa may, saan ba yun, Laloma? Para lang ibigay sa nanay niya. Pagdating namin doon sa Olongapo, pinahiram kami Tito Ray ng kotse niya yung service namin. Pagdating namin doon sa nanay niya sa Olongapo, hindi kami pinapasok. Galit yung nanay? Galit. Tapos yung ginawa namin, kumbaga parang itinaboy mga kababayan itong si Pepsi Paloma kasi nga hindi pinapasok sa kanilang tahanan ng kanyang nanay. Kumbaga may problema itong si Pepsi Paloma mga kababayan sa kanyang pamilya. Or di kaya naman yung kanyang pamilya ay may problema dito kay Pepsi Paloma at hindi sila magkasundo. Alam nyo kasi mga kababayan ng tao mahina pagdating sa pamilya
Tandaan po natin yan mga kababayan. Ang tao mahina, lalo na ang isang tao mahina pagdating sa pamilya. Kapag kasi ang problema, problemang pampamilya at lalo na't mahirap resolbahin, talagang yung tao ay nagiging mahina. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Umalis na lang kami. Ano nangyari sa pagkain? Ayun, dala-dala namin uli. Pero, nung pag-alis namin doon sa bahay ni Pepsi, sa nanay niya, meron pala siyang inuupahan na maliit na kwarto doon sa Olongapo din. Pag umuwi pala siya, hindi siya talagang umuwi sa... Sabi dito, Jake, showbiz na yan. Kala ko, politics ka lang. Yung mga matatagal dito, alam nyo naman, kaya nating mag-switch into showbiz and politics, mga kababayan. Kaya nating himayin yan. Lalo na, at eto ay pamilyar sa atin. Kaya nga madali ito mga kababayan gawa ng reaction. Bakit? Kasi dati ko nang nasagot yan eh. Yung mga bumabati ko sa Tito Vic and Joey, lalo na mga kababayan, ginagamit sa politika itong isyong ito, madali nating masasagot yan. Bakit? Kasi ilang beses na nating pinag-usapan to dati pa. Tagal na mga kababayan. At hanggang ngayon, ginagamit pa. Ginagamit pa rin laban po mga kababayan sa Tito Vic and Joey. Lalo na at si Tito Sen ay tumatakbo sa politika. Ang tanong nga lang dito, ang malaking tanong dito, eto ba ay alam ni Senator Amy Marcos? Kasi yung kanyang bata-bata na si Daryl Yap mga kababayan, talagang todo atake dito sa issue ni Pepsi Paloma. Na alam naman natin kung sino yung pangalan na makakaladkad dito. Diba mga kababayan? Eto maliwanag na sinasabi dito na talagang yung isa sa problema ni Pepsi Paloma yung kanyang magulang, yung kanyang nanay. Kasi nga siguro hindi sila magkasundo. Pangalawa mga kababayan, yung issue na kung saan nakakaladkad ang pangalan ng Tito Vic and Joey, talagang kaya niyang patutuhanan, kaya niyang patunayan na walang katotohanan yun. Diba? Kaya niyang patunayan yun kasi nga nakasama niya sa iisang bubong etong si Pepsi Paloma. At nagsasabihan sila mga kababayan ng problema. Diba, ipagpatuloy pa natin. Nanay niya meron siyang inuupahan na bahay na maliit doon. Yun, nagkain na lang kami doon ng driver saka ni Pepsi. Nakwento ba ni Pepsi kung bakit galit sa kanya nanay niya? Hindi ko po Sabi nga ni Ate RR Walk, yan, TBJ din si Jake po. Kaya nga, diba? At hindi ko itinatanggi yun. Yan sabi ni Pambansang Nanay Survivor 379, patungong politics po yan. Yes, kasi bataan ni Senator Amy Marcos at ni Sara yung umaatake kay Tito Sen. Dahil nga mga kababayan, na alam naman natin ilang beses na lumabas yung mga interview nitong si Tito Sen. Lalo na nung naglabas itong si Sara Duterte ng kanyang press con mga kababayan na sinabi niyang huhukayin yung libingan ni Apula kay tapos itatapon sa West Philippines tapos tatanggalan ng ulo si PBBM. Di ba nagbitaw din ng salita doon si Tito Sen na talagang hindi magandang impluwensya yung ganong klase ng pag-uugali kung ipapakita ng isang politiko. Mga kababayan. And then pangalawa, di ba na-interview ulit itong si Tito Sen at naitanong sa kanya yung about sa impeachment. At sinagot po yan ni Tito Sen mga kababayan na totoo naman nga. Kung gagawin ngayon, gagahulin sa oras. Pero mga kababayan, kung darating yung point na let's say July, and then bubuksan ulit yan at pag-uusapan, talagang mapapag-usapan po yan. Siguro yan yung isang ikinakatakot nila dahil alam naman po natin na si Tito Sen talaga mga kababayan, kapag pinag-uusapan yung mga mahalagang usapin ay nakabase sa ebidensya at sa panawagan ng nakararami ng sambayan ng Pilipino. Makatao mga kababayan. Ngayon, kung mapapag-usapan yung impeachment itong si Sara by July, possible na ma-impeach talaga itong si Sara. Lalo na kung makikitaan na matitibay na ebidensya para ma-impeach itong si Sara. At nakakapagtaka lang na after ng mga interview nitong si Tito Sen, naglabasa naman itong issue ni Pepsi Paloma na talagang ilang beses na rin natin itong sinasagot. Dun sa mga kritiko ng Tito Vic and Joey. Eto, pakinggan pa natin. Yun ang wala hindi naman. Hindi niya na binanggit. Pero malungkot siya siyempre. Pero nakita ko parang ako rin, gano'n. Parang wala lang. Parang may may kahalintulad yung buhay mo sa buhay niya, no? Opo. Pero sa kanya talagang... Ay, opo. Pero nanay ko naman, mabait. Kusa mabait ang nanay ko. Anong klaseng tao si Pepsi? Mabait ba siya? Mabait. Mabait siyang kaibigan din. Talaga? Mabait na ate. Oo.
Nakita ko rin siya sa mga kapatid niya. Mabait siya. Friendly. Kapagbigay. Yun na yung huli ninyong pagsasama. Nagkausap pa kami nung kakalipat, yung naghiwalay kami, tapos pinapunta niya ako doon sa nakuha niyang bahay, yung kung saan siya namatay. Yun ang huling ano namin. Sabi niya, Coke, dito ka na lang, sama tayo uli. Sabi niya, kasama niya yung boyfriend, may boyfriend siya. So sabi ko, hindi pwede kasi pinauwi na ako ng nanay ko sa Pampanga, alam mo yun. Sabi ko, saka kaya rin ako nagpunta dito, sabi ko, bibigyan kita ng show kasi kakatapos ko lang, ikaw naman. Ganun po kami kasi, Camila Sarsi, ni Mayra. Sa mga club to. Nagpapasahan kami kung sino yung meron. Si Pepsi wala na rin masyadong karir nung time na yun sa showbiz. Opo, yung time na yun. Kaya yung parang naano rin siya. Na-depress siya. Then, laging wala pa sa tabi niya yung nanay niya. Ako kahit ganun, nanay ko, pag meron akong uuwian, tinatanggap ako. Pero si Pepsi talaga na ano ko yun. Parang wala lang nanay niya sa kanya. So yun ang huli na pag-uusap? Yun ang huli namin pag-uusap. Nakapag-show ba siya? Nakapag-show naman. 3 araw dapat yun, nakapag-show pa yata siya ng 2 beses. Sabi dito, ano yun? Sa ilang taon na nanungkulan si Tito Sen? Ano ang nagawa niya? Search mo. May 1 araw pa siya dapat. Paano mo nalaman na wala na siya? Baka magulat ka pagka nakita mo yung mga panukalang batas na naipasa niya. Si Tito Ray po tumawag sa akin. Yun dyan sa may, okay lang banggitin po yung hospital, UDMC. Doon ko na po nakita si Pepsi na. Basta niyakap ko siya, ginanong ko yung dila niya. Sabi ko, ano ba? Parang mababaliw ako. Grabe. Hindi ko, naku po, Diyos ko. Kamusta naging buhay mo sa club? So eto yan na maliwanag mga kababayan. Siguro etong si Pepsi Paloma noong mga panahon na yun na-depress siya. Kasi nga mga kababayan, wala na siyang show. Wala na siyang work mga kababayan. And then hindi pa okay yung relation niya sa nanay niya. Alam niyo naman, sabi ko nga kanina, kapag ka ang isang tao ang pinag-uusapan na yung problema ng pamilya, talagang mahina ang tao mga kababayan. Yung iba nga dumadating pa sa point mga kababayan na talagang nagpapatiwakal nga. Lalo na kapag ka ang problema ay usapang pamilya. Lalo na kung hindi pa okay, etong si Pepsi Paloma sa kanyang magulang at nawalan pa siya ng trabaho. Talagang kahit sino mga kababayan ay baka nga nakagawa ng ganon. Pero hindi natin sinasabi na ganon yung gawin ninyo. So ngayon, eto mismo si Coca Nicolas ang patunay mga kababayan na walang kinalaman ang Tito Vic and Joey dun sa issue ni Pepsi Paloma. Kumbaga nakaladkad na nga lang yung pangalan ng Tito Vic and Joey, sila pa yung pinapalabas na mastermind mga kababayan ng pagkawala nitong si Pepsi Paloma. So maliwanag naman mga kababayan na etong ginagawang ito ng bataan ni Senator Amy Marcos. Ang tanong natin dito, eto ba ay alam ni Senator Amy Marcos na eto pong si Daryl Yap mga kababayan ay umaatake doon sa kanyang mga kalaban sa politika. Katulad mga kababayan nitong si Tito Sen. Dahil alam naman po natin napakabigat ngayon ng labanan sa pwesto ng pagiging isang senador. At gagawin lahat ng mga politiko mga kababayan para masira lang yung kanilang mga katunggali at magkaroon ng slot para manalo sa pagiging isang senador. So ngayon mga kababayan, ang tanong lang naman natin dito, yan ba ay alam ni Senator Amy Marcos na yung bata-bata niya na si Daryl Yap umaatake dun sa mga makakalaban niya sa politika sa darating na 2025 midterm election?